Ingat, mahal. Huwag mag-alala. Uy, may problema ba? Wala lang, ingat lang. Okay lang ako. Uy, mahal, magpahinga ka. Kayang-kaya ko ito mag-isa. Huwag masyadong pagod. Opo, hindi ako. Nanay, bakit tayo nandito? Maghintay. Surin muna natin. Paumanhin. Pero sarado na kami. Bukas ay bukas ulit kami. Luke, subukan mo siya. Yeah, astig! Tara! Sa wakas, makalaban! Mahal. Walang gana! Walang gana! Nanay, hindi siya marunong lumaban! Ayaw ko siyang kalabanin! Mahal, okay ka lang? Since Luke finds it boring, then just kill him. Yes, yes! Patayin siya! Azora? Luke, okay ka lang? Masaya! Nanay! Marunong siyang martial arts! Gusto ko siyang kalabanin! Jade, marunong ka ng martial arts? Ipaliwanag ko mamaya. Kaya? Sino kayo? Nandito sila para sa akin. Jade Yeager ng Azura Order. Kaya naman, naramdaman ko ang aura mula sa malayo. Sino ang mag-aakala na ikaw nga? Sino ka ba talaga? Masaya ito! Patayin ka! Mas masaya! Angin ng Agila? Mula ka sa sektang Frostpeak? Patayin! Luke, bumalik ka dito! Kate, bakit ka dito? Kung hindi ako dumating, nasa gulo ka na. Jade. Walang kwenta. Ruby Moore ng sektang Frostpeak. Para lang sa anak mo na maging pinuno ng Warder Summit, nilabag mo ang martial band, hinahabol ang iba't ibang warders. Dalawa laban sa isa? Gusto ko yan. Wait, may mas importante kaming lakad. Maswerte ka ngayon. Jade, babalik kami. Halika anak, tayo na. Nasa harap na sila bago ka pa sa asawa. Pwede ka pa maging walang kwenta. Kate, walang alam si Kani sa martial arts. Tama lang na, huwag siyang makialam. Walang kwenta pa rin. Huwag mo na ipagtanggol. Kate.Set. Kane, kami magkapatid, kailangan mag-usap. Babalik ako mamaya. Pwede mo sundin si Leo? Sige. Mag-ingat ka. Lock Black, ang Bloodblade. Ikinadadalak kitang makilala. Alam ko kung bakit kayo dito. Sapat na ang usapan. Parang tanga si Luke Frost, pero napakamalupit. Ang Bloodblade ay nasa panganib na yon. Kailangan silang pigilan. Kung may pagkakataon, tulungan akong iligtas ang Bloodblade. Luke Frost, kunin mo to!
Masaya to! Luke Frost, ang aking depekto ay hindi ibig sabihin na ikaw ang magiging pinuno. Walang kwenta ka kumpara sa dating pinuno, si Rachel Stone. Kung hindi siya nagretiro, Walang paraan na kayo mga tanga ay makakuha ng pagkakataon. Kung ang anak ko patayin lahat ng warders ng walang sekta, ang titulo ng pinuno ay siguradong sa kanya. Luke! Tapusin mo na! Let's go! Galit ning dragon. Hindi pwede. Sino ka? Ang dating pinuno, Rachel Stone. Rachel Stone? Dugo, uminom ako. Sabi ni nanay. Walang makasasaktan kay Luke. Magingat. Papatayin kita! Luke, tumigil! Bumalik ka! Deserve ang pangalan. Pinabagka Luke sa ikang dalaw? Kamangha-mangha. Hindi tulad ng asawa mo, walang kwenta siya. Ate, ganyan. Huwag sabihin sa harap ni Kane. Masasaktan siya. Tsaka, dahil sa Aegis Bureau at mutants nila na pinipilit kami warders, ang gusto ko lang ngayon ay magkaroon ng normal na buhay. Ngunit sasabihin ko, si Rachel ay kakaiba. Kung hindi siya nagretiro, hindi kami magtatago sa mutants. Mutants ng Aegis Bureau. Oras na umalis. Huwag! Pakisabi, huwag mo akong patayin! Si Luke ang unang sumugot. Hindi ko gusto makipaglaban. Pakisabi, patawarin mo ako! Madaldal ka. Ang lakas ng Marshal ay lumalabag sa kapayapaan. Lock Black, lumabag ka sa Marshal Band. Ikaw ay arestado. Walang choice! Bakit? Patawarin niyo ako! Kayo mga warder ay mga basura na. Kayo mga basura dapat manatili na nakatago. Parang daga sa kanal. Naiintindihan mo? Dukutin siya! Pakihuwag! Huwag akong dukutin! Kapitan, ang plano mong akitin sila ay napakatalino. Gamit si Luke Frost para ma-flush out ang lahat ng warders. Sa lalong madaling panahon, walang maghahamon sa mutant rule. Silang lahat ay maliliit lang. May isang tao lang ang dapat nating ikabahala. Bumalik! Bumalik at labanan mo ako! Luke, anak! Nanay! Gusto ko lumaban! Huwag kang umiyak, Luke. Okay lang. Good boy. Masama yung lalaki. Hayaan na lang. Hanapin tayo ni nanay ng lalaban, okay? Halika na, anak. Leo? Nanay! Nasaan yung walang kwenta? Pinabayaan si Leo nag-isa sa bahay? Umalis lang si tatay. Sinabihan niya ako ang gawin ng homework. Marahil may kailangan si King gawin. Uminom ka ng tubig. Hindi na. Upunta kayo ni Leo sa Azura Order. Ikaw ang susunod na target ni Luke. Ikaw ang pinakamagaling na talent ng Azura Order. Kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin ng Azura Order? Si King? Bakit ka pa nag-aalala sa walang kwenta? Siyaka, hindi tatanggapin ng Order ang ordinaryong tao. Siyaka ngayon, hindi niya kayo mapoprotektahan. Bakit pa kayo? Nagkakapit sa kanya? Nandito na ako. Leo! Tatay, nandito ka na! Tingnan mo, anong dala ko? Nakita mo? Nanay, tingnan! Bumili si tatay ng maskara! Ang maskara? Hindi maaaring siya. May problema ba? Hindi ka nasa bahay para bantayan ng bata. Saan ka pumunta? Bumili ako ng pagkain. Kate, manakalian ka! Subukan mong luto ko. Hindi na kailangan. Trades. Matapos kumain, dadalhin ko ang aking kapatid at si Leo pabalik sa Azura Order.
Leo, gawin mo ng homework mo. Okay. Dahil ba sa dalawa kanina? Actually ako, sapat na. Hey, magiging diretso ako. Ang aking kapatid ay ikatlong henerasyong tagapagmana ng Azura Order. May lahi siya, may galing. Ikaw, wala kang kwenta. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Wala yan sa usapan. Ang mahalaga, mahal na mahal ko sila. Walang haladang pag-ibig mo. Sino ka sa tingin mo? Rachel Stone, pinuno ng Wider Summit? Nang dumating ang kalaban, nagtago ka sa likod ng babae. Ikaw at si Jade ay magkaiba ng mundo. Sapat na! Kate! Ano man ang mangyari, hindi ako alis kay Kane at Leo. At hindi rin babalik sa Order. Ano? Jade, pinapangako ko, habang nandito ako, hindi ko hahayaan na saktan ka. Ikaw, seryoso. Tingnan mo to. Ang lahat dito sa larawan ay malalaking tao sa ating mundo. Isa lang sa kanila ay kayang durugin ka. Sa tingin mo kayang protektahan sila, ang katawa-tawa. Mahal, wala ka kinalaman dito. Manatili ka. Alagaan si Leo. Huwag kang makialam. Ako na bahala. Hardware warehouse. Tapusin natin. Kung hindi ka pupunta, mamatay ang pamilya mo. Wala nang takbo. Minamaliit nila tayo. Gusto nila ng laban. Bibigyan ko sila. Mahal, sasama ko. Hindi. Stay with Leo. Antayin akong bumalik. Dito sila! Perfecto! Gusto kong labanan ng babae. Pinabagsak namin lahat ng clan at sekta. Ang 8 dakilang sekta ay yumuko sa amin. Maliban sa'yo, Jade Yeager ng Azura Order. Ang anak ko ay mananungkulang sa iyong pagkamatay. Ang pagpatay sa akin ay walang magbabago. Kung hindi mababagsak si Rachel Stone, ang iyong anak ay mananatiling pangalawa. Retired na si Rachel. Kaya pampatayin kita. Look! Ang magiging pinuno. Sapat na ang salita. Ipakita mo ang galing. Kapitana, sino sa tingin mo ang mananalo? Baka si Luke ay bobo, pero ang galing niya ay napakahusay. Kung hindi dahil kay Rachel Stone at Aegis Bureau, baka siya na ngayon ang pinakamalakas. Si Jade Yeager ay tagapagmana ng Asura, pero malaki pa rin ang agwat. Kate! Jade, sobrang lakas niya. Mag-ingat ka. Walang saya! Gusto kitang labanan! Antay lang! Mahal. Bakit ka nandito? Natutulog si Leo. Nandito ako para tingnan ka. Mapatuloy ka, huwag pansinin ako. Hindi ako makakaistorbo. Pakinggan, laban lang ang laban. Pero klaruhin natin, kung may masira dito, ikaw ang mababayad. Gino, dito ka rin para lumaban? Maganda, maganda! Sama-sama ninyong atakihin ako! Hindi ka ba nagpapahina na? Pwede bang lumayo ka? Mahal, delikado dito, umalis ka. Magpahinga, hindi nila ako masasaktan. Hey! Kayong dalawang kausap ko! Ang tapang ninyong baliwalain ako! Galit na ako! Papatayin ko kayo lahat! Laban tayo! Mahal, actually, Umuwi ka. Si Jade ay parang ikaw dati, matapang pa rin. Nakikita mo? Yan ang agwat ninyong dalawa. Malakas si Jade na, pero masyadong defensive. May nakita na si Luke na butas. Anong alam mo, baguhan? Ano ang ginagawa mo? Jade! Hindi niya! Hindi stable! Ang galing sa point! Hindi mo ba nakikita? Nasasaktan si Jade? Baka mag-utos. Paano niya nalaman ang kahinaan ni Luke?
Sinaktan mo ako! Papatayin kita! Jade! Estilo ng palaka ang pinakamalakas ni Luke. Ngunit pagkatapos nitong matamaan, parang walang nangyari sa lalaking ito. Sino ba talaga ang lalaking ito? Si Luke talaga, napakahusay. Parang walang makatayo laban sa kanya. Magpahinga ka, mahal. King, umalis ka dito. Mahal, tumakbo ka. Umalis ka. Walang problema. Hayaan mo na akong ayusin. Luke. Tapusin mo sila. Wait. Para sa walang galing, matapang siya. Gusto ko lang ng normal na buhay. Ngunit kayo, patuloy akong pinipilit. Gusto yun ang laban? Magkakaroon kayo. Mahal! Jade, tawagin mo siya bago siya mapatay. Phantom Steps? Mahal! Marunong ka ng martial arts? Hindi, pero siguro lang, swerte lang. Flash kick? Walang ganyan! Landas ng Azura? Paano? Paano nalaman ng lalaking ito ang maraming nawalang techniques? Matagal niya nang pinipilitan si Luke. Hindi biro ang galing ng lalaki ito. Kapitana, kilala mo ba siya? Sa edad niya, marunong ng maraming estilo at pinagsasama-sama. Isa lang ang posibleng tao. Sino? Sampung taon na ang nakalipas. Napanalo ko ang lahat ng hamon at namuno sa Warder Summit. Ngayon, may gustong sumubok sa parehong landas? Sige, kung ganun, ipapakita ko na ang landas na ito ay hindi para sa lahat. Wait, galit ng dragon? Siya ay... Rachel Stone! Hindi pwede siya si Rachel Stone. Siya nga. Kami. Siya si Rachel Stone. No! Okay ka lang! Anak ko! Masakit na masakit. Anak ko! Rachel Stone! Ang lakas mong saktan ng anak ko! Papatayin kita! Kapitana, siya nga si Rachel Stone. Siyang pinakahinahabol sa listahan. Pasok na ba tayo? Antay muna. Antayin sila maglaban at parehong malubang ang sugat. Saka tayo matake. Huwag madali. Ayos lang ba, mahal? Panalo. Alam ko na kung sino ka. 20 taon nang nakalipas. Nalaban ko ang sektang Airborne. Ang kanilang pinuno ay may anak na babae na may problema sa paningin. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw yun, di ba? Naalala pa ni Rachel Stone. Parang karangalan na. Noong una, ang iyong mga mata ay talagang nag-iwan ng marka sa akin. Itigil ang palabas. Tanggalin ang salamin. Sino ang mag-aakala? Kitang-kita mo pa rin ako. Rachel, kung hindi mo sinaktan ang anak ko at nilabanan siya, hindi sana natin gusto maging kaaway mo. Mutasya. Mutansya. Hindi. Half mutant lang siya. Sapat na yan. Sumuko ka na. Sa tulong ng Spirit Eye, ang bawat galaw mo ay mahuhulaan ko. Utang hina. Katawan pa rin si Rachel. So laban kay Ruby Moore na isang half mutant,
Walang laban siya. Kaya lang, yan ang kaya mo. Nawala si Kane. Nasaan siya? Imposible! Paano? Ang bilis ko ay lampas sa iyong limitasyon. Sumuko ka na. Hindi ka match para sa akin. Rachel, kahit hindi kita talunin, ang aking asawa ang maghihigante para sa amin. Kapag siya ay lumabas, patay ka talaga. Walang pag-asa ka. Sang-ayon sa batas, natalo kami. Ipapahamak namin ang sarili. Luke. Wait! Rachel, anong ginagawa mo? Pinipiti mo ba ako? Kayo dalawa, nag-enjoy na kayo sa palabas. Lumabas na kayo. Oh no! Aegis Bureau. Mahal, ingat! Mga ahente sila ng Aegis Bureau. Aegis Bureau? Ang pagdating ninyo dito, hindi lang coincidence, di ba? Rachel Stone. Totoo nga na, matalino ka. Simula nang dumating si Luke sa Miragrim, nagsimula na kaming magplano. Sa proseso, malaking tulong ang dalawa para maakit ang maraming target. Hayong mga ahas! Walang hiya talaga. Walang bawal sa digmaan. Ngayon, sumama sa amin. Gusto ninyo kaming sumama? Managinip ka na lang. Mas gusto naming mamatay kaysa sumuko sa inyo. Nanay! Hayaan akong ipakilala. Ako, si Agent Foggy, mula sa Aegis Bureau, Special Ops. At itong katabi ko ay aking kapitan, si Noctis White. Rachel Stone, matagal kang nagtago. Sa tingin mo ba makakatakas ka sa Aegis Bureau? Pakinggan ninyo, kami ay ordinaryong warders. Wala kaming ginawang masama o labag sa batas. Patuloy kaming hinahabol. Bakit ang Bureau patuloy kaming hinuhuli? Ordinary warders? Na Shellstone. Alam mo naman kung paano gumana ang mundo. Mutants, warders, isa lang ang kailangan. At yun ang Aegis Bureau. Kung ganon, labanan na lang. Kung gusto niya ng tao, kuha niyo ako. Sasama ako sa inyo. Jade, ikaw. Kane, alam kong malakas ka. Pero iba sila. Mga mutant sila. Hindi lang karaniwang kalaban. Umanis ka na. Alagaan mo si Leo. Tama. Ang Aegis Bureau ay walang awa. Lalaban sa kanila ay parang pagpapakamatay. Narinig mo ba? Kahit asawa mo sinasabing sumuko, walang kwenta ang pinakadakilang mandirigma. Para sa Aegis Bureau, ikaw ay parang langgam na etyongante. Rachel Stone, bigyan kita ng 1 minuto. Isipin mong mabuti, yumuko at sumama ng tahimik. Papalagpasin kita. Rachel Stone, ano pa hinihintay mo? Humuko ka na. Ang pagmamataas, hindi mo ililigtas. Sapat na ubusin mo lang hininga. Habang nandito ako, walang aalis kasama kayo. Hangal. Mortal lang at lumalaban ka sa amin. Jade, huwag mag-alala. Puro lang salita. Panurin mo. Wawasakin ko sila dito. Kate. Sige, kunin mo to! Bakit? Delikado. Kane, sa likod mo! Mamatay ka! Imposible! Bakit?
Bakit mo na i-block yan? Warder ka lang! Mutant B-class si Foggy. Hindi dapat kayang labanan ng Warder. Maliban kung nagkamulat din siya at ang kanyang kapangyarihan ay mas malakas kay Foggy. Ano? Mutant din si Kane? Hayaan ako linawin. Ang mga taon na nagtago ako ay hindi dahil hinahanap ako, kundi dahil takot akong mawalan ng kontrol sa kapangyarihan ito at sirain ang Bureau ng tuluyan. Umuulit ang dragon. Ang langit ay nanginghinig. Ang mga bituin ay naghiwalay. Ang mga kaharian ay nagising. Tingnan! Paano? Paano nangyari to? Ginawa niya kay Foggy. Siguradong S-class mutant siya. Sabi ko nga, kahit ako, hindi ko siya kayang talunin. Ang pagiging mutant ay magsubok sa katawan. Walang espesyal. Di ko akalain na ganito siya kalakas. Nung una, masyado ko siyang minaliit. At nagplano pa kami. Nalabanan siya. Buti na lang, pinatawad niya kami. Noctis White, ha? Ikaw naman... Ikaw na. Rachel Stone, kung may lakas ka na, saktan ako. Hindi ka pababayaan ng Bureau. Yumuko! Rachel Stone, may lakas ka. Deserve mo yan. Kayo mutants, ginagamit lang ang kapangyarihan. Sa wakas, naranasan niya na... Noong una, ginamit mo ang galaw na to para sirain ang meridians ni Lock Black. Ngayon, babalikan kita. Tigil na. Mali ako noon. Patayin mo ako. At sasabihin ko lahat tungkol sa Asura Order. Magkwento. Sa susunod na buwan sa Lake Dale, magkakaroon ng Warder Summit. May bitag ang mga tauhan namin. Naghihintay silang matapa. Kasama dito, ang binan mo, si Thomas Yeager. Ano? Kane! Kailangan kong tawagan siya. Hey, Jade. Huwag mag-alala. Nandito ako. Kate? Hayaan mo sila. Okay lang. Okay ka lang? Okay lang ako. Ngunit nasaktan si Kate. Nayos ko na ang braso niya. Magpahinga ng kalahating buwan. Babalik din ito sa dati. Huwag mag-alala. Kate, magpagaling ka muna. Magkita-kita na lang tayo. Okay. Kane? Pasensya na sa pagiging masuit. Mula ngayon, hindi na ako makikialam sa inyong dalawa. Pamilya tayo. Walang kailangang maging formal. Umalis na tayo. Umuwi na tayo. Nagawa ko! Sa wakas! Ilang dekada akong nagtago. Ngayon, Nasa akin na ang kapangyarihan. sa mundo ngayon, sino ang makakapigil sa akin? Master, masamang balita. Labanan ni Batang Gino, si Rachel Stone, at natalo siya. Siya at si Ginaan, parehong nahuli. Ano? May lakas siya. Ipunin ang lahat. Ako na ang bahala. Rachel, babayaran mo to. Nagpunta kayo mula sa iba't ibang lugar, Thomas Yeager, para magtipon-tipon dito. Ako, si Thomas Yeager, hindi na magpapaligoy-ligoy. Alam ninyo lahat kung gaano kalala ang sitwasyon ngayon. Ang Warders ay humihina, ang Mutants ay lumalakas. Kaya ngayon, nagtipon-tipon tayo dito para sa Warders Summit. Isa lang ang layunin. Pumili ng bagong pinuno para sa lahat. Ang makapag-isa ng lahat, lakas ang Warder laban sa Aegis Bureau! Laban sa Aegis Bureau! Tama si Master Yeager. Malalim ang pangil ng Aegis Bureau. Ang mutants ay lumalaban. Kung hindi tayo magkakaisa ngayon, tayong mga warders, magiging bilanggo o bangkay na walang libingan. Gusto nating lumaban, ngunit malalakas ang mutants. Walang pag-asa tayo. Para sa kanila,
Tayo mga warder ay malamang mas mababa pa sa langgam. Tama siya. Direktang laban ay pagpapakamatay. Buong pamilya ko ay umaasa sa akin. Kung takot ka, umuwi ka at magtago. Tingnan ninyo mga duwag. Nakalimutan na ba ninyo kung bakit kayo nag-aaral ng martial arts? Kung gusto ninyo mabuhay, ayusin ninyo ang loob ninyo. Para sa ating karangalan o sa ating pamana bilang warder, labanan natin ang mga hayop na yan hanggang sa huli nating hininga. Tama! Mas mabuting mamatay kaysa sumuko. Dapat tayo magkaisa ngayon at labanan ang basura ng mutant. Simulan na natin! Mga talunan. Akala nila may pag-asa sila. Ang katawa-tawa. Panatilihin lang yan. Alalahanin, ang target natin ngayon ay si Rachel Stone. Bago siya dumating, huwag nating ipakita ang ating pagkatao. Master, nandito na si Jade. Ano ang sinabi mo? Nandito na si Jade? Ano ang sinabi mo? Nandito na si Jade? Tatay, nandito na ako. Leo, bati kay Lolo. Hi, Lolo. Tatay. Bakit bumalik ka? Dapat ba mo samahan ng talunan? Nasilabihan kitang huwag pakasalan. Nagawa ko na. Putulin ang ugnayan natin. At ngayon, bakit bumalik ka? Tatay, alam kong galit ka pa. Ngunit hindi ito ang panahon para dito. Nakakuha kami ng balita ng mga ahente ng Aegis Bureau ay nakapasok sa Warder Summit. Plano nilang patayin tayong lahat. Ang Aegis Bureau? Magandang timing. Nakipagtipon ako ng mga kapwa warder ngayon para tapusin ang lahat. Nakipagkita ako sa mga kapwa warder ngayon para tapusin na ang lahat ng ito. Jade, simula kailan ka naging duwag? Aegis Bureau lang naman. Anong dapat katakutan? Tama! Kung magpakita sila ngayon, hindi sila makakalabas buhay! Anong gagawin natin? Magpahinga. Nandito ako. Protektahan ko sila kung kailangan. Ang katawa-tawa, hindi namin kailangan. Ang tulong ng isang talunan. Tama! Ikaw na talunan, nagmamayabang? Walang hiya ka ba? Ako ang magprotekta kay Master at Jade. Walang lugar para sa iyo dito. Umalis ka na. Kalungkot talaga. Maraming magagaling noon. Pero si Miss Yeager pinili ang walang kwentang mayabang na ito. Itigil ang pag-insulto kay tatay! Tatay, Tom! Mali kayo lahat. Hindi talunan si Kane. Siya ay... Jade, user ay loser. Walang kailangan magpaliwanag para sa kanya. Ngayon, manahimik ka at panoorin ang laban. O umalis ka dito. Tatay! Walang utak lahat. Para sa summit na ito, laban tayo, hindi tayo papatay. Ang pinakamalakas na mandirigma ang magiging pinuno ng Warder Summit. Tom ng Azura Order, handang harapin ang anumang hamon. Payagan mo ako na makipaglaban sa iyo. Magaling! Hindi nakakagulat na siya. Ang pinakamahusay na alagad ng Azura Order. Aminado akong natalo. Ang titulo ng pinuno ay sa iyo. Pumayag. Kailan tayo magsisimula? Walang hurrying. Hintayin muna tayo. Ganito ang tinatawag kong masayang summit. Paano magiging kumpleto kung wala ako? Ang balib na butcher, Gary Frost! Basura ka! Pinabayaan mo, patayin ang anak mo, mga warder! Ang lakas ng loob mong dumating dito! Dahil ito ay Warder Summit. Bakit hindi ako pwedeng nandito? Alam mo ba kung gaano karaming dugo ng warder ang nasa kamay ng asawa at anak mo? Hayop kayo! Ang lakas ng loob mong dumalo sa summit pagkatapos ng ginawa nila. Umalis ka dito ngayon! Umalis! Walang kwenta kayong lahat. Akala niyo matatakot ako sa inyo? Gary Frost!
Sumobra ka na! Ngayon, ipagtatanggol ko ang mga namatay na warder. Ipagtatanggol ko ang ating mga kasamang warder. Tatay! Lolo! Tatay, hayaan akong humawak nito. Gusto mong mamatay? Sumubsob ka. Gary Frost, paano ka naging ganito kalakas? Hindi ko itatanong ulit. Nasaan si Russell Stone? Ano? Hindi ba siya nag-retire na matagal na? Kung hindi mo siya, ihahadlang lahat dito! Mamatay ng malagim! Walang katotohanan. Ang kanyang kanyadadagyan ay walang pakialam sa iyo. Maghintay. Naghahanap ka ba sa akin? Kane, bumalik ka dito. Hindi ba siya ang walang kwentang manugang ng pamilya Yeager? Bakit siya nakikialam dito? Ano ang gusto mo sa akin? Kaya ikaw, si Russell Stone? Siya? Yung mahina manugang? Walang katotohanan yan. Tama, hindi magiging ordinaryo si Russell Stone. Gusto lang niya ng pansin. Isang simpleng pagsubok lang para malaman. Tatay, ang galing mo! Marunong siya ng martial arts? Akala ko ordinaryo lang siya. May isang tao lang. May ganitong lakas. Ikaw talaga. Si Russell Stone? Ikaw talaga? Si Russell Stone? Ano? Siya talaga si Russell Stone? Tatay, sinabi ko na dati, hindi tali si Kane. Hindi lang siya nagpapakitang gilas. Hindi pwede. Siya talagang alamat. Ngunit, siya lang namang isang junkman. Sabihin mo, anong nais mo sa akin? Saan mo dinala ang aking asawa at anak? Ginoong Frost, nagkakamali ka. Hindi naman kinuha ang iyong pamilya. Ang kumuha sa kanila ay ang mga ahente ng Aegis Bureau. Aegis Bureau? Walang katotohanan! Walang galit sa akin ng Aegis Bureau! Bakit nila kukunin ang aking pamilya? Wala akong alam. Bakit ko naman paniwalaan ka? Kung gusto kong patayin sila, patayin na sila ngayon. Nagsalita na ako. Maniniwala ka o hindi? Hindi pa ako tapos magsalita. Saan ka pupunta? Hey! Umalis! Si Gary Frost ay isang maniac. Kapag siya ay nakatuon sa isang tao, kahit na si Russell Stone, hindi niya ito bibitawan. Ngayon si Kane ay nasa malaking problema. Galit ng dragon! Kayong dalawa! Patawarin ang aking mata. 15 taon na. Taos puso akong humihingi ng tawad. Sa hindi pagkilala sa iyo, Master. Ano? Gary, masaya na kilala mo pa ako. Parang hindi ka nagpabaya sa iyong pagsasanay. Paano? Palagay ko, si Russell Stone ang aking master. 15 taon na ang nakalipas. Nangako ako ng halaman sa Frost Peak at tinuruan ka ng 3 buwan. Hindi ko akalain na itatagbo ang sektang Frost Peak. Masaya na hindi mo binastos ang aking mga aral. Binata pa lang ako noon. Kung hindi dahil sa iyo na nagligtas sa akin sa Frost Peak at tinuruan ako ng lahat, hindi ako makakaranas ng araw na ito. Kung hindi, malamang namatay na ako sa lamig.
Sa lahat ng taon, nagsanay ako ng husto. Umaasa na balang araw makita ka ulit at suklian ang iyong kabutihan. Hindi akalain. Mayroon silang ganitong kasaysayan. 15 taon nang nakalipas, si Russell Stone ay bata pa rin. Ngunit noon pa lang, siya na ang master ni Gary Frost. Isang tunay na biyaya. Sa araw na yon, sumubok sa akin ang asawa at anak mo. Hindi ko pa alam noon ang relasyon ninyo, kaya hindi ko sila naagapan. Hindi po kayo ang may kasalanan, Master. Sige. Ang mahalaga na yon ay iligtas sila sa bureau. Ngunit nasa lahat ng sulok ang Aegis Bureau. Saan tayo magsisimula maghanap? Ngayon nandito ka na. Bakit ka pa nagtago? Walang kupa si Russell Stone. Sino ka ba talaga? Ayan akong ipakilala ang sarili. Ako si Ned Quinn, commander ng Aegis Bureau. Si Noctis White na pinatay mo, at si Foggy. Parehong alagad ko. Oh? Kaya, nandito ka para magigante? Russell Stone, alam ko na nagising na ang iyong kapangyarihan. Paano kung mag-isa tayo? Kung manalo ka, agad kong alisin ang aking mga tauhan. Hindi pa sapat yan. Gusto ko ipalaya mo lahat ng bilanggo. Sig. Hindi pa sapat yan. Gusto ko, palayain mo lahat ng bilanggo. Sig. Walang kailangang labanan, Master. Hayaan akong harapin siya. Hindi pwede! Di niya kinaya ang isang suntok! Sa ganyang husay, hindi ka karapat-dapat. Sila lahat! Sama-sama nating labanan siya! Tigil! Hindi niyo siya kayang talunin. Kahit hindi namin siya kayang talunin, at least handa kami lumaban. Mas mabuti yan kaysa sa nakatayo ka lang. Pinuno. Opo. Nababaan ko dati ang tingin sa'yo. Ngayon, humihingi kami ng tulong para iligtas kami sa krisis na ito. Huwag mag-alala. Hindi lang tatayo si Kane. Huwag na magpakapurmal. Magpahinga. Walang makakatakas sa inyo. Sigurado. Ka? Kitang-kita natin kung anong kaya mo. Putang ina. Ang ahente ng Aegis Bureau ay lampas sa kapasidad ng tao. Kahit si Russell Stone, walang laban sa kanya. Kailangan nating tiwalaan si Kane. Sige, tatay! Bugbugin mo siya! Russell Stone, sa wakas ay ginamit mo ang kapangyarihan ng mutant. Ano? Mutant si Kane?
Kaya, mutant din si Kane. Sa wakas, Pwede na tayong maglaban ng maayos, di ba? Sundin mo. Mahal! Tatay! Ano ang ginawa mo? Seryoso, akala mo ba darating ako walang handa? Ang singsing na ito gawa sa espesyal na material. Pinipigilan nito lahat ng kapangyarihan ng mutant. Rashal Stone, walang makakatulong sa iyo ngayon. Kahit walang kapangyarihan, mapapatay pa rin kita. Gino, ano man ang ginawa ni Rashal, walang kinalaman sa amin. Suko na ako. Muna ngayon, maglilingkod ako sa Aegis Bureau. Tom! Basura kang hayop! Hindi ko akalain na ikaw ay napakaduwag mo! Itinatapon mo ang iyong dangal para mabuhay! Master, para saan ang dangal? Kung hindi tayo sumuko, mamamatay lang tayo! Hindi. Walang mamamatay ngayon. Walang mamamatay ngayon. Rashal Stone, gising na! Natatalo ka na! Hindi mo ba nakikita? Alam mo kung ano ang mabuti? Ngunit sa kasamaang palad, utos ng aking pinuno na walang warder ang maliligtas. Rashal, ikaw naman. Sinabi ko na, kahit walang kapangyarihan, mapapatay pa rin kita. Imposible yan. Kapag ang martial arts ay umabot sa tuktok, kahit isang talulot o dahon ay pwedeng sandata. Sinabi ko na, kahit walang kapangyarihan, mapapahiya pa rin kita. Guardia. Bilisan, patayin siya. Sabihin mo! Saan mo di na lang asawa at anak ko? Patayin mo ako kung gusto mo. Hindi ako magsasalita. Sagutin mo ako. Ano ang gusto mo sa pamilya niya? Magaling ka, aminin ko yan. Subalit gusto mo akong pakiusapan, managinip ka na lang. Malapit na lang, may magliligtas sa akin. At kapag dumating sila, lahat kayo ay mamamatay. Patay ka! Huwag magpadalos-dalos. Pitayin siya. Master, pumasok na lang ba tayo sa Aegis Bureau? Hindi gagana yan. Malakas sila. Mapanganib pumasok lang. Tama. Saka, hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan talaga ang Aegis Bureau. Kailangan nating mag-isip ng matibay na plano. King, kung gusto mo pa makita ang anak mo, punta ka sa Aegis Bureau. Saan si Leo? Anong gagawin natin? Ginawa nila. Wala na akong pagpipilian. Hey, ready na ang noodles mo? Hey tatay, ako na ang bahala. Come on, kaya ko pa. Bino, heto na po ang noodles nyo. At heto po ang plangjing. Libre po. Salamat.
Pasensya na po. Talagang pasensya na. Luna, linisin ang kusina. Gino, taga saan po kayo? Hindi ko po kayo nakita dito dati. Bagong lumipat lang. Nagpapatakbo ako ng hardware store. Hardware? Dito lang? Wala akong nakitang hardware store. Saan ang tindahan mo? Hindi pa bukas. Ganoon? Sino ka talaga? Anong ginagawa mo dito? Naghihintay ako ng tao. Sino? Any minute, nandito na siya. Drake Zane. Mahihirapan kang hanapin. Matagal naming hinanap ka. Aegis Bureau. Nagsasara na kami. Dapat tayong umalis. Nagbayad na ako. Tapusin ko muna ang noodles ko. Luna, sumilong sa likod ko. Alam kong tama ako, batang-bata. Ngunit ang iyong lakas ay napakalakas. Binibigyan kita ng pagkakataon. Sumama ka sa akin sa Aegis Bureau. Hindi siya pupunta kahit saan. Walang makukuha sa kanya. Drake Zane, ikaw ay ordinaryong tao. Ang pagkakaroon ng mutant na anak ay isang biyaya. Kung pipigil ka sa amin, mapipilitan kaming tanggalin ka. Hey, hindi mo ba nakikita na nag-usap kami? Umalis ka. Na yon. Parang gusto mong mamatay. Bobong tao. Tatay! Kung ikaw ay patay, sasama siya sa akin ng kusang loob. Walang kwenta. Kaya, ikaw ay mutant. Itong Ginoo, tiwala lang. Umalis na kayo. Sa totoo lang, hinihintay ko siya. Humihingi ka ng gulo. Ako ang vice-direktor ng Aegis Bureau. Walang silbi. Ang mga trick mo. Dragon Slash. Si Luke ang gumagawa niyan. Saan siya napunta? Mula ngayon, hindi na ako magtatanong ulit. Saan ang punong himpilan ng Aegis Bureau? Mula ngayon, hindi na ako magtatanong ulit. Saan ang punong himpilan ng Aegis Bureau? Bakit mo hinahanap ang Aegis HQ? Urgent ito. Ang lokasyon ng HQ ay lihim na lihim. Ang tanging paraan para malaman ay sumali sa amin. Kung handa kang sumali, gawin kitang unang matanda. Ikaw ang pangalawa sa ranggo. Sunod lang sa akin at direktor. Sa katayuan na yan, pwedeng akong pumasok sa Aegis Bureau at iligtas si Leo. Sige, deal. Ngunit kailangan mong pangako na palayain sila muna. Sige. Hindi ko sinadya na mahirapan kayo. Ang mutants kasi ay may natatanging kakayahan. Para sa kanila, mahirap mabuhay tulad ng ordinaryong tao. Kung sumali ka sa Aegis Bureau, may pera, kapangyarihan, lahat. Pangako ko rin, kung sumali siya sa Aegis Bureau, gagawin kong personal na alagad. Pwede siyang umalis sa Aegis Bureau anytime. Hindi ito makahadlang sa pagkikita niyo. Sige, pumayag ako. Tatay, sa loob ng maraming taon, naglipat-lipat tayo dahil sa akin. Hindi ko na gustong mag-abala pa sa'yo. Sige, respetuhin ng tatay
ang iyong desisyon. Umalis na tayo. Hatid mo kami sa HQ. Gino, parang hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking yon. Sigurado ka bang gusto mong sumali siya sa Aegis Bureau? Malalim ang kanyang galing. Kahit magkano ang halaga, mas mabuting nasa tabi natin siya. Opo, Gino. Umalis ka! Akin to! Walang kwenta, gaya ng inaasahan. Isang hampas lang, nahulog ka na. Ako unang nakaupo dito. Sino ka ba sa tingin mo? May lakas ka bang kausapin si Tony ng ganyan? Si Tony ay mutant descendant. 85% ang chance niya magkaroon ng kapangyarihan. Ikaw? Walang kwenta ka lang habang buhay. Tingnan mo ang sarili mo. Ang iyong mga magulang ay walang kwenta rin. Ganito na lang, yumuko ka sa akin. Baka payagan kitang maging alagad ko. Best option mo to. Anong hinihintay mo? Bilisan mong yumuko! Itigil mong insultuhin ang aking mga magulang. Walang hiya ka. Titiwan mo ako. Ano ang ginagawa mo? Anong ginagawa nyo? Malapit nang magsimula ang seremonya ng pagkamulat. Bakit kayo nag-aaway ngayon lang? Chiyo, binastos niya ang aming magulang. Tinawag silang basura ng lipunan. Hindi ko kinaya. Kaya ako lumaban. Magsinungaling! Ikaw ang nagpasimula! Sapat na! Nag-aaway sa harap ko? May tapang ka, ha? Kung ganon, walang pagkain. Dalhin siya sa ikatlong plataporma ng pagkamulat. Bitawan ako. Ayoko. Bitawan ako. Walang hiya ka. Di mo ba makita ang oras? May bisitang matanda sa sanglay natin na yun. Huwag kang mag-away, ha? Kailangan ko ang aking promosyon. Mag-ingat ka next time. Okay, naintindihan ko. But, Gia, paparurusahan mo siya, di ba? Huwag mag-alala. Yung walang kwenta, naglakas loob. Sakta ng pamangkin ko, magpahinga ka. Mamatay siya sa ikatlong plataporma ng pagkamulat. Parang aksidente. Boss, bagong dating si Elderstone. Matagal nang nawawala si Director Steven. Ngayon, si Adam Yates ang talagang namumuno. Dahil siya ay paborito ng vice-director, kailangan nating lapitan siya. Tama. Gusto ni Adam na dalhin mo ang kanyang bagong alagad na si Luna sa Awakening platform. Got it. Later, I'll find out kung anong gusto niya. At maghahanda. Ikaw muna ang tumanggap sa kanya. Upo, si Elderstone, bagaman lihim, ang Aegis Bureau may mga base sa buong mundo. Sa iyong pagdating, tiyak na ang Aegis Bureau ay magkakaroon ng bagong lakas. Wait a sec. Maghintay. Ang lahat ba ng mga batang nagkamulat sa Aegis Bureau ay narito? Opo. Ang lahat ng bata na nag-qualify ay narito. Tanggalin ang hoods nila. Maghintay lang, Matandang Stone. May sariling mga patakaran ng Bureau. Hindi ito nararapat. Chino, ito po ba si Matandang Stone? Hindi po ba mapang-akit presensya tulad ng narinig namin? Pwede ka nang umalis.
Direktor Adam. Ho? Sana monitoring room. Gusto ko malaman ng seguridad. Si Luna. Sumama kay Alfred sa Awakening platform. Okay. Sumunod lang. Hindi nag-activate ang mutant power. Taasan ng 20 volts. Walang kwenta to. Alisin na. Sunod. John, dinala ko ang bagong subject. Wag! Bitawan niyo ako! Hindi! Wag! Siya ang espesyal na pinili ni Alfred. Kaya alagaan mo siya ng mabuti. Well then, simulan natin sa 60 volts. Sa edad niya, gusto rin niya mamatay na. Bitawan niyo ako! Sumilens! Nilabag mo ang pamangkin ni Alfred. Ito ang kapalit. Wala kang kwentang tao na dapat magpasalamat lang na makapag-upo sa aking silya. Hindi ko gustong magkaroon ng kapangyarihan. Tatay, tulungan mo ako. Walang aktibidad sa utak, gaya ng inaasahan. Hindi madali para sa ordinaryong tao, hindi basta-basta mangyayari na magkaroon ng kapangyarihan. Taasan natin ba? Ang trabaho ko ay maghanap ng mutants, hindi pumatay. Sa kalagayan niya, 10 volts pa, baka mamatay siya. Sa kondisyon ng katawan niya, 10 volts pa, baka mamatay na siya. Deserve niya yan sa paglaban sa pamangkin ni Alfred. Alam mo, kung mapapahirapan mo itong batang to, ibabahagi ko sa iyo ang aking pribadong yaman. Idi, tak, 5 volts pa. Huwag! Tama na! Masakit na! Bitawan niyo ako! Hey, Miss Zane, narinig ko matagal na kayong magkaibigan ni Matandang Stone. Pwede mo bang sabihin si Matandang Stone sa pang-araw-araw? Ano ang mga hilig niya? Oh, wala akong ibig sabihin. Gusto ko ng si Matandang Stone. Bata pa at mahusay. Naisip ko lang, baka balang araw, makapagbisita ako sa kanya. Ang hilig ni Matandang Stone, hindi ko alam. Ngunit narinig ko, dumating siya sa Aegis Bureau para hanapin ang kanyang anak. Parang, ang paghanap ng anak ni Matandang Stone, ang tanging paraan para mapalapit sa kanya. Sugo! Miss Zane, anong ginagawa mo? Ako dapat ang magtatanong. Bakit niyo pinapahirapan ang bata? Sa totoo lang, ginagawa namin ito para i-activate ang mutant power niya. Ang lahat ng ginagawa namin ay may dahilan. Tama po. Miss Zane, may talento ka, natural na awakener. Ngunit ang iba, ang karaniwan, dapat dumaan sa prosesong ito. Tulong po. Ayoko maging mutant. Ayoko ma-shock. Kung tama ang alaala ko, ang seremonya ng pagkamulat ay dapat gawin based sa kalagayan ng subject. Ang batang niya edad, hindi kayang tiisin ang mataas na boltahe. Alfred, sa pananaw ko, ginagamit mo ang kapangyarihan mo. Sasabihin ko kay Elder Stone at Master ko. Wait! Miss Zane, hindi ganun ang nangyari. Hindi ako naniniwala. Gusto kong marinig mismo sa bata. Hey bata, sabihin mo, nilabanan ka ba nila? Sabihin mo,
Nilabanan ba nila ikaw? Opo, nilabanan nila ako. Pinagbuntunan ni Alfred para sa pamangkin niya. Hey, Miss Rain, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Ang lahat ng ginawa namin dito ay sumunod sa tamang proseso. Kung ganun nga, sige lang. Hayaan din ang pamangkin mo. Makaranas ng kuryente. Tiyo, kung 65 volts, sigurado masasaktan ako. Walang kwenta lang siya. Walang halagang buhay niya. Ngunit ang akin ay walang halaga. Sumulans! Miss Rain, sa bagay na ito, aking mga tauhan at pamangkin ay nagkamali. Sasabihan ko sila na palabasin si Leo. Huwag na. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Imahinasyon ko lang ba? O talagang kamukha ni Ginoong Stone ang bata? Wait! Siya ang anak ni Rachel Stone. Dito siya mananatili. Ama? Rachel Stone? Matandang Stone. Sa harap lang, iyan ang silid ng pagsubaybay. Ang bawat sulok ng Aegis Bureau ay lubos na sinusubaybayan. Leo. Ano? Parang gusto mo mamatay. Ang batang yon ay anak pala ni Rachel Stone, ang pinuno na matagal na nating hinahabol. Maari pa. Ang bata ay may gene ng warder? Tama, ang bata ay ipinanganak na basura. Tsaka, ang tatay niya, ang daming agent natin nasaktan. Ngayon, ang anak niya ang magbabayad ng kanyang kasalanan. Palakasin niyo ng 100 volts ang bata. Gusto kong maramdaman ni Rachel Stone ang pagkalugmok. Hindi pwede. Kahit matanda, hindi kayang 100 volts, lalo na bata. Just because you're Adam's disciple, you think you can order me? You're not qualified. Umupo ka lang at manood. Paano ko pahirapan ng bata? Paparamdam ko kay Rachel Stone ang lahat ng ginagawa ko sa pamamagitan ng bata. Hey, Kapitana Noctis, hayaan akong tumulong. Huwag mo akong hawakan! Tatay, tulong! Huwag mo akong hawakan! Tatay, tulong! Mahimik ka! Tatay! Itaas ang kamera. Italang pagkakuryente ng bata at ipadala kay matandang Stone. Hayaan siyang manood. Ganyan ang trato sa bata? Magbabayad ka rin. Maliban kung dumating si Rachel Stone dito, kung hindi, walang makakapigil sa akin. Rachel Stone! Ito ang karma sa ginawa mo! Noctis! Ang lakas ng loob mo! Noctis! Ang lakas ng loob mo! Rachel, bakit ka nandito? Ang Aegis Bureau, ang lakas ng loob ninyo gawin ito sa anak ko. Ang lakas ng loob ninyo, mamatay kayo. Pasensya na. Nagkamali ako. Gustong-gusto mo mag-video? Video mo to. Leo! Rachel! Hindi pa patay si Leo. Huminga pa siya. Huwag kang lumapit! Kung malaman ni Adam na ikaw ang nagpapagulo dito, malalagot ka. Dalhin siya dito ngayon. Hey! Bakit nakatayo lang? Ha? Impossible na! Ang mga mutant
Di kayan talunin ang isang warder. Patayin siya! Wait! Leo, nagkamulat na ang iyong kapangyarihan. Hindi ko hahayaan na saktan mo ang aking tatay. Neo, okay ka lang? Opo, ayos lang ako. Sa ngayon, pakiramdam ko ay malakas ako. Pasensya na, Leo. Di kita naprotektahan. Okay lang, tatay. Buong-buo pa rin ako, di ba? May kaguluhan sa ikatlong plataporma ng pagkamulat. Barilin na! Bilisan! Huwag matakot, Leo. Nandito lang ako. Rishal Stone. Ang mga ito, lahat, espesyal na bala para labanan ang mutants. Kitang-kita natin kung paano mo ito haharapin. Rashal, hindi nila ako sasaktan. Umalis kayo ni Leo. Ako ang bahala. Tigil! Tigil! Rashal Stone, nandito na ang vice-director. Patay ka na ngayon. Vice-director. Ano ang ginagawa mo? Itong pumasok siya sa bawal na lugar, dapat kang arestuhin siya. Pumasok? Seryoso? Ako mismo ang nagimbita. Siya ay matanda ng Aegis Bureau. Sino ka ba talaga para gambalain siya? Ano? Siya ang bagong matandang Stone? Ngunit sir, siya si Rashal Stone. Walang pakialam ako kung sino siya dati. Sapat na sumama siya ngayon. Nagalit mo siya! Kaya ngayon, isipin mo mabuti kung paano mo siya babayaran. Matandang Stone, sumobra ko. Hindi ko dapat hinawakan ang anak mo. Pakimabuti po. Pinapalampas ko lang ngayon. Naalala ko sinabi mo dati, nakarangalan. Umupo sa upuan na ito. Kaya, bakit hindi mo tanggapin ang karangalan? Oh, hindi! Ang ginawa mo sa anak ko dati, ibabalik ko sa'yo ng buo. Huwag po! Paki! Huwag! Paki! Matandang Stone! Wag! Bitawan ako! Maki! Wag! Bitawan ako! Paki, huwag! Huwag! Tigil! Matandang Stone, sandali lang. Dahil alam mo na kung sino ako talaga. Huwag na nating paligoy-ligoy. Gawin mo ang gusto mo. Pwede mo akong ipakulong. Ngunit kung gusto mo, kailangan mong kunin. Matandang Stone, maling-mali ka sa akin. Ang utos na hulihin ang mga warder ay gawa ng direktor at walang kinalaman sa akin. Ang aking mungkahi, dahil sumali ka na sa Aegis Bureau, bakit hindi gamitin ang pagkakataong ito? Tayo ay magsama-sama, wasakin ang mga pagkiling ng mundo at payagan ng warders at mutants na magsama ng mapayapa. Deputy Foggy, hindi ito simpleng bagay. Apektado ang lahat. Hindi ito bagay na basta-basta nating desisyunan. Paalam. Tara na. Adam! Tatay! Rashal!
Leo? Oh, Rachel Stone. Akala ko may malaking kapangyarihan ka. Sino ang mag-aakalang makukulong ka rin dito? Deserve mo yan. Sino ba to? Siya mismo ang matagal nang nawawalang direktor ng Aegis Bureau. Si Adam ang nagplano nito. Pinakulong niya dito para agawin ang kapangyarihan sa Aegis Bureau. Noong itinatag ko ang Aegis Bureau para bigyan ang mga bata na iba sa iba ng ligtas na tahanan. Ngunit nang magising si Adam sa kapangyarihang pagnakaw ng kapangyarihan, nagbago ang lahat. Dumating siya sa akin na gusto ng mutants ang mamuno sa mundo. Salungat ito sa layunin ng pagtatag ng Aegis Bureau. Kaya sinabi kong hindi. Sino ang mag-aakala? Naatakihin niya ako. Ang halimaw na iyon, pinagpawis ang buong kapangyarihan ko. Kung maubos din ang kapangyarihan mo, magiging immortal siya. At ikaw, tanga, nilusob mo lang ang bitag niya. Paano kung sabihin ko, sinadya ko mahuli? Paano kung sabihin ko, sinadya ko mahuli? Typical na Rachel Stone. Walang makakagising ganito kabilis, maliban sa iyo. Hindi ka kapanipaniwala. So what? Nahulog pa rin. Sa iyong bitag, walang magawa. Adam, sa Saints, sinadya mong talunin, di ba? So what kung ginawa ko? Hahaha! So tingin mo ba ginawa ko lahat ng ito para kay Luna? Ang aking target ay ikaw. Pinuno ng mga warder, isang transcendent class mutant. Sa sandali ma-absorb ko ang iyong lakas, walang sinuman sa mundo ang makakapigil sa akin. Hahaha! Na yung nasabi ko na lahat, hindi na kailangan magpanggap pa. Nung nasa Zane, napansin ko na, alam mo ang mga teknik ni Luke Frost. Naisip ko tuloy, nanguhuli ka ng warders sa lahat ng dako para lang kopyahin ang kanilang mga galing. May malaking ambisyon ka. Sa parang yan, kahit harapin mo ang warders o mutants, mananatiling hindi natalo. Rachel Stone, alam mo na ang lahat. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo siya! Impossible. Nilasyon ko siya. Standing man siya. Pero sa totoo, napakahina niya ngayon. Mas mabuti na rin, papakita ko sa iyo ang aking martial arts na pinagsama sa mutant powers. Nanay, nakakatakot. Di manalo si Rachel sa kanya. Hindi ko akalain na mayroon kang napakalaking kapangyarihan pero hindi mo alam gamitin. Mas gusto mong sayangin ang talento para sa normal na buhay. Rachel Stone, ang tanga mo. Gagamitin ko ang kapangyarihan mo para patayin ka. Jade, bakit ka nandito? Matagal ka nang nawala. Nag-aalala ako, kaya hinanap kita dito. Buti na lang hindi ako huli. Umalis ka dito. Mapanganib dito. Since kayo'y narito, dadalhin ko kayo sa impyerno ng sabay.
Jade! Gusto saktan ng pamilya ko? Kailangan mo lampasan ako muna. Sundin mo? Ano ang nangyari? Sinabi ko na sa'yo, nag-retire ako dahil takot ako na hindi ko mapigilan ang kapangyarihang ito. Maraming salamat sa pagtulong mong mapigilan ito. Kaya pala ang plano mo. Oh, hindi mo ba nakita? Jade, okay ka lang? Okay na ako. Umuwi na tayo. Okay lang ako. Tingnan mo si Leo. Medyo sa kanan pa. Mas kanan pa. Okay, perfecto. Ganyan lang. Pinuno ng Warder Summit, Director ng Aegis Bureau. Bakit mo ibaba ang sarili para maglipat ng mga gamit? Uy, tigilan mo na ang pangasar. Kung hindi dahil sa dating direktor na nagpagaling sa aking lason 1 buwan nang nakalipas, baka ako patay na ngayon. Ang gusto ko lang ngayon ay magkasama ang pamilya. Yun ang pinakamalaking kaligayahan. Madali lang. May gulo pa ang Aegis Bureau na hinihintay mong ayusin. Tsaka, napagdesisyonan ko na kung anong ating pupuntahan. Ano yun? Sa tingin mo, kailangan ni Leo ng kapatid na babae? Wow! Oh, come on! Ikaw!